pa ba? Para makakain kayo labas. May mga pagkakataon talaga natin hindi maiwasan na magkaroon ng mortality tulad nito. Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Pakita ko lang sa inyo saglit. So 5 months pa lang to. So hindi pa tayo expert pagdating sa pag-aalaga ng manok, no? So, pinapakita ko lang sa inyo. Kasi natutuwa nga ako sa pag-breed. So kaganda kasi ngayon dito sa amin dahil Pasko nga. So napaka in demand ng manok kaya medyo may presyo talaga. Medyo mahal ang kilo ngayon. Kaya paldo. Sa wakas, tumila din ng ulan. Yan, ito yung itsura ng ating farm. Itong ating mga alagang mga manok, mga pabo. Nagtutuyo sila ng kanilang mga balahibo dahil kakatapos na talaga ng ulan dito ngayon sa amin. So buti na lang talaga at medyo maliwanag na rin yung kalangitan ngayon. Unlike talaga kanina, sobrang dilim tapos napakalakas talaga ng ulan. So matagal tayong nawala sa pag-vlog. So welcome back to my channel. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, ayan, do subscribe and hit the notification bell para like kayong updated dito sa ating buhay probinsya. So medyo matagal-tagal tayong nawala dahil sa mga bagay na mga mas priority natin. Nakalimutan natin ito yung ating YouTube channel. So 4 months pa siguro yung last upload natin at matagal-tagal din yung pagkakawala natin dito sa YouTube. Nahinto yung ating pag-content dito sa farm natin dahil ganun talaga minsan kapag matagal mo nang ginagawa, parang naboburn out ka na, parang wala ka ng nutrients na nakukuha dun sa mga content mo or something, parang nararamdaman mo na wala kang nabibigay na sustansya doon sa mga viewers mo. Pero pagkakamali ko pala yun guys, dahil marami pa rin palang nag-aabang sa ating mga vlog dito sa YouTube. Kasi sa Facebook, although continue pa rin naman yung pagagawa natin ng vlog sa Facebook, malapit na nga tayo mag 300k followers, pero dito sa YouTube kasi more on long form video. So mas nakapag-share tayo ng mga ideya natin, which is hindi ko siya naisip back then. Kaya ngayon, tuloy lang ulit natin yung mga ginagawa natin. So sobrang lang blessed tayo ngayon dahil ilang araw nang umuulan, pero kahit pa paano medyo tumila. Kasi nakakaawa din yung mga alaga natin dito. Kakapalabas lang natin yung ating mga alagang tupa. Nilabas ko na sila, tsaka yung ating mga native na kambing. I mean mga upgraded natin na native na kambing. So yan, nandiyan sila sa ngayon sa parangan. Kasi para makapangain na sila ng damo. Kasi almost 11, past 11 o'clock na rin ng tanghali. Yan yung ating mga alaga. Yan yung ating mga tupa. Tapos nandito yung iba nating tupa kumakain. Tsaka dito. Tapos yung iba natin mga native na kambing andyan lang sa paligid. So ayan. Medyo marami-rami na rin yung mga alaga natin dito, unlike dati. Yung update dito sa farm, marami ng pagbabago. Yung kulungan ng ating mga kambing nasira na, pero may bago naman tayong gawa. Tapos nagdagdag na rin tayo ng ibang mga alaga dito. Meron na rin tayong mga 45 days na manok. Pero dati naman meron tayong alagang 45 days na manok, pero mas marami na ngayon yung inaalagaan natin. Dati kasi nasa mga 100 plus heads lang, pero ngayon nasa 200 heads na. Tapos meron na rin tayong mga ilang mga sabunging manok o mga Texas. Although di naman tayo nagsasabong, pero gusto ko kasi yung nagbe-breed. Kasi ang breeding is an art. Kaya nasayan ako mag-breed. So ngayon medyo tumila na naman yung panahon. Wala nang ulan. Kapag kasi ganitong umuulan, kinukulong ko yung aking mga sisiw na manok. So pakita ko lang sa inyo yung mga alaga ko dito na mga manok. So ito nga pala yung ating mga Texas na manok. So ang bloodline yan ay bulik over hatch. Yan. Pero ang nanay niyan is, ang tata is bulik sa bulik, pero yung nanay kasi is may 1/4 pa siya na bloodline na hatch. Kaya may lumabas na hatch at may bulik din. So ito yung mga inahin natin, 3 piraso yan. Bali 4 na magkakapatid yan. Ito yung isa. Yung ating 5 months na tong mga
manok natin dito. So ito yung bulik. Ito yung kanyang kapatid na lalaki. Yan. Yan. Medyo malaki-laki na. Nakakatuwa nga lang dahil isipin nyo yun, napakahirap mag-alaga ng palaki ng tikas na manok, pero kahit pa paano, kahit pailan-ilan, nakakapag laki na tayo, nakakatuwa lang. Tapos andito naman nga pala yung ating mga alagang broiler na manok. So mamaya papakita natin yung loob niyan. So bukas nga pala, isa harvest na yan. And siguradong kita na naman, di ba? Bukas mga umaga, harvest na natin yung ating mga broiler na manok. Tapos hindi ko alam kung anong pangawin ko bukas. Siyempre pagkatapos mag-harvest, maglinis tayo ng kulungan. Tadakotin natin yung tae sa loob. Tapos yun, ang target ko kasi is maayos talaga natin itong farm this year. This coming year 2026, sana mas maging maayos yung pag-manage natin. Kasi talaga namang napakahirap mag-manage na, lalo na may trabaho tayo. So yun, ito nga pala yung ating mga sisiw. Ito yun naman yung mga native natin na manok na Rhode Island Red, cross sa mga heritage chicken. Kaya yung mga manok natin dito is medyo malalaki sila. Unlike no sa mga native talaga o pure native na manok like darag chicken. So ito yung ating mga sisiw dito. Kinukulong na kasi natin yung mga sisiw natin. Kasi usually namamatay sila dahil ng mga predator, dinadakip sila ng uwak. Kaya much better na meron silang kulungan, at kapag kaya nila yung sarili nila, tsaka natin sila ilalabas. Tapos nandito naman yung mga maliliit pa rin natin na manok, pero mas malaki na compared natin doon sa mga sisiw talaga. So ito yung mga kinukulong natin kapag umuulan. So napakadali lang naman ito hula. Yun lamang. Isa natin pato. Yan, ilang pato na yung ating namatay. So pasintabi po muna sa mga kumakain. Yan, namatay na yung ating pato. So ito talaga yung mahirap kapag nag-aalaga tayo ng mga livestock or may buhay. Kasi hindi talaga natin maiwasan na magkaroon ng mortality. So itong mga pato natin dito, nasa 6 na piraso. Ngayon, isa na lang natitira. So libing natin yun mamaya. Pero bago yun, palabasin muna natin yung ating mga sisiw na manok na yun, yung mga maliliit natin na manok, para makagala-gala sila din, makakain sila dito sa palibot. Labas na kayo. Tanghali na, wala ng ulan. Hindi na kayo lumabas para makakain kayo sa labas. Labas muna kayo para makakain. Labas. Ito yung mga ano natin, 2 months old, 3 months old na mga manok. Yan, so tingnan nyo naman yung mga, kung compare talaga natin sa mga native na manok, medyo malalaki yung mga alaga natin dito dahil sinocross talaga natin sila sa mga heritage chicken ng Rhode Island Red, tulad ng Rhode Island Red. Tapos cross natin siya sa, ano bang tawag doon sa bulik na heritage chicken, Plymouth, basta yung kulay bulik. Kaya medyo malaki yung mga manok natin dito. And marami na rin nagtatanong sa atin kung nagbebenta ba tayo. Kasi ngayon, yung mga nagtatanong kasi sa atin, mga inahin yung mga kinukuha nila o mga gusto nilang bilhin, is nasa 12, 15 lang naman inahin natin dito. Siguro kapag lumaki na itong mga sisiw natin dito, itong mga nakita nyo dito, yan, itong mga ganito, pag lumaki na sila, siguro doon pa lang tayo makapagbenta. Kasi marami na nagtatanong sa atin dito. Pero usually dito sa amin sa Oriental Mindoro, di pa naman ganun kataas talaga yung demand ng mga native na manok. Hindi ko lang sure, pero sa ibang lugar kasi napakadami talaga nagtatanong sa atin. Actually, buhay pa pala siya. Ito yung ating pato. Hindi ko alam kung nangyari dito.
Kasi itong pato na to, bigyan lang to ng pinsan ko. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Kapag ko pa siya talaga napapansin na patumba-tumba siya. Actually, buhay pa siya. Yan o, buhay pa. Nanghihina sila tapos sabi, nasusubukan daw sa kain. Pero kasi parang nangano kanyang ulo. So, hindi ko alam kung anong nangyari dito, kung ano naging problema. Bigla na lang kasi nanghihina siya, tapos yun, natumba, nakita ko. Try kong lagay dun muna sa may katabi ng aking alagang panabong na manok. Kasi para hindi siya maipit. O muna siya lalagay. Yun, so yun, may mga pagkakataon talaga natin hindi maiwasan na magkaroon ng mortality tulad nito. Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Yan talaga. Yan o, nakakaawa din kasi. So lagay ko muna doon, patong ko muna doon. So ito nga pala yung ating bulik. Bulik sa bulik, pero yung nanay kasi nito ay meron siyang 1/4 pa lang hatch. Pero yung tatay nito is pure bulik na nanggaling kay bali yung pinanggalingan kasi noon, magkapatid siya, pure bulik galing kay Sir Ronnie Magbalon. Pero yung pinagbilang ko, nabili ko siya kay Sir Poms. So shoutout kay Sir Poms. So ito na yung ating palahi doon sa Doc Ronnie Magbalon Bulik. So ito yung tsura ng kanyang pagkabulik. Medyo dark bulik. Yung mga kapatid nito, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung hatch at bulik na inahin. So ang plano kasi natin dito, meron pa kasi tayong isang lugar na pwedeng paglagyan kasi hindi siya pwede dito ilagay, hindi siya pwedeng isama sa mga native na manok dahil napakasela ng mga ganitong klase ng manok, itong mga panabong natin ng mga manok. So pakita ko lang sa inyo saglit. So 5 months pa lang to, so hindi pa tayo expert pagdating sa pag-aalaga ng manok, no? So pinapakita ko lang sa inyo kasi natutuwa nga ako sa pag-breed. So yun talaga yung hilig ko, yung mag-breed ng mga manok, mag-breed ng mga kambing. Usually sa Facebook naman natin, sa pag-aalaga tayo ng kambing na kilala. Pero ngayon nga, dahil nahilig na rin talaga ako sa pagmamanok, mapapansin nyo dito, napakadami na ng manok namin. Nagsimula lang kami sa 3 ulo ng manok. Kung followers ko kayo o subscriber ko kayo, simula pa lang, alam nyo naman na sa kambing talaga ako nag-start. Tapos nagkalaga lang kami ng 3 inahin na manok, tapos doon lang dumami. Tapos meron lang isang tandang. Tapos yun, doon ay dumami hanggang sa nagdala nga ako ng itlog ng Rhode Island Red from Nueva Ecija, galing pa sa Nueva Ecija yun. Tapos dinala ko dito. Tapos bumila ako ng incubator at napisa. Tapos ang natira lang is 2 inahin. 2 inahin lang pala, 2 babae lang pala yung napisado sa mga itlog. Tapos mostly mga lalaki na. Kaya yung 2 inahin ko ngayon na Rhode Island Red, yun lang din yung nagpaparami dito. Kaya nag-cross na yun. Tapos cross na rin talaga. So yan, ma-share ko lang natutuwa lang ako. So pero hindi po ako nagsasabong So natutuwa lang ako mag-breed. So ito na yung ating bulik. Yan, 5 months old.
So ito nga pala guys, yung mga alaga nating broiler chicken o mga 45 days na manok. So yan, medyo malaki na sila at ready to harvest na talaga. Usually yung iba dyan, tumitimbang na ng mga 2 kilos, nasa 2.2, 1.8. Usually nasa mga ganyan, yung mga gitong kalalaki na ng mga 45 days na manok. Usually ganun talaga sila tumitimbang. Kasi pwede naman siya i-dispose ng mga nasa below 2 kilograms. Pero kasi kapag ganun yung nangyayari, malulugi tayo. Kumbaga, hindi man siya malulugit totally. Kumbaga, kakunti lang o maliit lang yung ating tutubuin. So kaganda kasi ngayon dito sa amin, dahil Pasko nga, so napaka in demand ng manok, kaya medyo may presyo talaga. Medyo mahal ang kilo ngayon, kaya paldo. Pero yun nga rin naging problema natin ngayon, medyo marami yung mortality natin dito sa ating 200 plus hens kasi itong mga alaga natin ngayon. So I think nasa mga 30 yung mortality natin. Sumablay kasi tayo sa brooding. Nagkataon na bumagyo, nawala ng kuryente, so nabubrood tayo noon. So napaka-essential kapag brooding stage, yung proper na heat o yung init dapat makuha ng ating mga alaga na manok. Tapos dahil nga bumagyo, malakas ang ulan, malakas ang hangin, nabasa sila sa kulungan, nabasa yung kanilang balahibo, snap. Kapag ganito nagbo-brood o kapag ganito mga 45 days na manok, napakalaga talaga na dapat laging tuyo yung kanilang balahibo kasi doon sila nagsasakitin. Based on my experience so hindi pa rin naman ako expert, nasa stage pa rin tayo ng pag-aaral. Kumbaga nasa trial and error pa rin, marami pa rin tayo nakikita mga pagkakamali. Pero yung mga pagkakamali naman na yon, nilatama naman natin sa sunod na batch. Kumbaga nagkakaroon tayo ng knowledge, idea, dapat pala baguhin natin itong setup na to, hindi siya maganda. So ganun yung nakita kong pagkakamali namin. At the same time yung setup ng broodingan, ito kasi yung una nating kulungan, tapos may ginawa tayong panibagong kulungan na mas malawak dito. Pero sumablay tayo sa flooring kasi yung kawayan na pinaka-flooring niya is medyo magkakadikit. So yung dumi ng ating mga alagang manok ay hindi talaga siya diretsong pumapatak sa lupa. Sumasanga siya doon sa kawayan, tapos meron pa tayong green screen. Kaya yung ammonia o yung dumi, dahil sa dumi ng ating mga alagang manok, so yun yung nalalanghap nila and then nagkakasakit sila. Pero blessed pa rin tayo dahil kahit papaano naman hindi naman tayo malulugi. Kumbaga paldo sana tayo ng malaki kung nagkataon na nasa mga 10 plus lang yung mortality natin kasi sobrang taas ng presyo ng manok ngayon dito sa Oriental Mindoro. So bukas to mga to, dispose na to, kahit pa paano yung trabaho natin mababawasan ng konti dahil syempre trabaho din to, itong pag-aalaga ng 45 days na manok. Kailangan palagi mo siyang bibigyan ng tubig, dapat meron siyang malis tubig palagi. Kapag naubos yung tubig, kailangan mo lagyan. Yun yung mga trabaho na kailangan nating gawin. Kahit ating gabi, kailangan mong bumisita dito para tingnan nyo yung mga alaga. So yun, kahit papaano, kahit naman maraming namatay, still meron pa rin naman tayong kikitain. Gising, kain. Kain na. Gising. Sa mga malapit-lapit na sa 2 kilos ta. Gising. Gising, kain. Yan lamang yung update ngayon dito sa ating mga alaga. Siguro from time to time magagawa na rin tayo ng content dito sa ating YouTube channel kasi medyo napabayaan ko talaga yung ating YouTube channel. So nawalan tayo ng update. Nabawasan yung ating pag-upload dito sa ating YouTube channel. So sana ma-maintain ko talaga yung consistency pagdating sa pag-upload dito sa ating YouTube channel. Kasi marami pa rin talaga nag-aabang ng mga long form video natin dito sa YouTube. Kahit hindi siya ganun kadami yung views like sa Facebook na madami tayong viewers, madami tayong followers, pero pa rin talaga nag-aabang, lalo na yung mga OFW natin, mga subscriber na nagtatanong. So ito yung ating mga bower. So marami na nangyari. Medyo nanghinaan ako ng loob sa pag-aalaga ng mga kambing. So sa panibagong video,
Sa panibagong video gagawa ko yun kung ano nangyari sa mga alaga nating kambing. Pero this year 2026 sana yung mga plano natin na mga plano nating maganda dito sa farm magawa natin, yung pagnegosyo natin ng broiler chicken, ma-extend pa natin, ma-expand, mas maparami pa yung ating aalagaan kasi pag dami ng ating alaga is paglaki din yung kita natin. Kumbaga dun talaga natin mababawi yung pagod, yung cost, yung gastos natin. And plano ko pa rin kasi mag-alaga din ng ready to lay o RTL chicken. Yun din kasi yung magandang business dito sa amin, dito sa probinsya. Although goods pa rin naman yung pag-alaga ng mga tupa, ng mga kambing. Pero kung pag-uusapan natin yung sustainability, mas maganda talaga yung pag-alaga ng broiler than RTL. Plano ko rin mag-alaga ng baboy, pero syempre mag-ipon pa tayo ng puhunan. So yun lang yung update dito. At siguro next week na ulit tayo makakapag-vlog. So bablog ko nga yung bakit anong nangyari sa ating mga alagang kambing. So hanggang dito na lang muna yung ating vlog dito sa ating YouTube channel. So sana meron ka napunot na konting aral. At sa buhay naman natin, marami tayong matututunan, maraming aral tayong mararanasan, may mga failure. At the same time, medyo matatapa tayo. May mga upset, tayong mga experience, mga nakakatamad na, nakaka-burnout. Pero sa buhay, kailangan natin palagi magpatuloy dahil hindi talaga natin alam kung ano yung mga saan tayo dadalhin ng panahon. So kailangan natin lang mag-work hard, then maging consistent sa mga gusto natin gawin. Yung mga plano natin naman, mangyayari lang yun kung kikilusan natin, kung gagawa natin. So marami pa tayong kailangang gawin. So samahan nyo ako uli dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana patuloy nyo pa rin ako suportahan. Kaya syempre, paki-like and share and paki-subscribe na rin itong ating vlog dito sa ating YouTube channel. And then paki-follow na rin ako sa aking TikTok account and sa aking Facebook page, Angelo One Adventure. Kaya this is your Millennial Farmer, Angelo One Adventure, at hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. Paalam!